Tuloy na bukas ang confirmation of charges hearing ni FPRRD kaugnay sa kasong crimes against humanity. Kasabay ng pagtitipon ng pamilya ng mga biktima, nagsama-sama rin ang mga taga-suporta ng dating presidente. Narito ang Agenda Weekend Report ng ating BNC anchor Pinky Webb. Live mula sa The Hague sa Netherlands. Pinky, ano na ang sitwasyon dyan ngayon? George, ngayong araw ang simula ng week-long activity na pinangungunahan ng grupong tinatawag na Duterte Panagutin Europe Network. Sa aking likuran ay nagaganap ngayon ang isang press conference kung saan nariyan sina Attorney Cristina Conti, Attorney Nery Colmenares at ang pamilya ng dalawang biktima ng extrajudicial killings. Ang kanilang sigaw, justice at accountability. Bukas ang unang araw ng Confirmation of Charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magsisimula ito 10 a.m. local time o 5 p.m. Philippine time. Pero magkakaroon ng 30-minute delay sa mga manonood sa pamamagitan ng social media channels ng ICC. Opening statements ang matutunghayan natin bukas mula sa tatlong grupo, ang prosecution, CLRV o Common Legal Representatives of Victims at Defense. Si Attorney Gilbert Andres ang isa sa tatlong abogadong kumakatawan sa CLRVs. Anya, they represent hundreds of victim participants. At giit niya, handang-handa na sila sa hearing bukas. So, nakahanda na ito dito kami. And sasabihin mo. At syempre, meron pa kasi kayong mga last minute eh. So, yun din po yung rehay na on po yung mga last review. So, yun po yung mga challenges. And are you ready for using the defense? How the defense will defend the former president? Yes, we're also ready na. Kasi importante po yun for the closing statement. Kasi closing statement po, rebuttal po sa po ano man po sinabi ng defense. Kaya nakandawin po na kami na talagang tinira nilatising po kung ano po magiging defense. Nilinaw din ni Andres ang tungkulin nila bilang CLRVs. As of now, I'll just give a range. It's between 400 to 500, but we will give the specific number on Monday during the opening statement. There's actually no expectation for the admitted victims to be physically present during the confirmation of charges. Why? Because there's actually a security risk, and we know that the context here, the charged crimes are actually international crimes. That's the reason why the chamber appointed the common legal representative for victims. Hindi rin nagpatinag ang mga Duterte supporters. Nagtipon-tipon sila kahapon sa tinaguriang Duterte Street para ipakita ang kanilang suporta sa dating Pangulo. Isa si Aldo Villarta sa mga unang sumugod sa ICC Detention Center March 12 last year. Anya, hindi katanggap-tanggap ang sinapit ni Duterte. Until now, nandito pa rin kami because iisa lang yung nilalaban talaga namin, or dalawa. Sovereignty of Filipinos, because you can't subject a Filipino under a scrutiny of a foreign entity. And second, the human rights of an 81-year-old Filipino citizen na kahit nandito nga sa Netherlands, yung mga senior citizens nila are not being imprisoned because they're old, they're in their sunset years. How much more for someone that's 81-year-old na malayo siya sa pamilya niya? Mixed feelings din ang saloobin ni Aldo sa desisyon ni Duterte na huwag dumalo sa confirmation of charges. I feel sad for him, but also I don't want people that hates him to gloat on how his appearance Kung anong magiging itsura niya. So I'm pretty sure kung ano man ang decision niya, it's a smart decision, and it's also a decision that most of us will actually respect. Mula Switzerland, nagtungo rin si Fatima Cross sa labas ng ICC Detention Center. Mapaiyak ako. Kasi kawawa siya. Matagal na siya dyan. Walang conviction, walang charges. George, bukas na nga ang simula ng confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. George, balik sa'yo.
Well, Pinky, ayaw tantanan ng depensa itong sina Attorney Andres at saka si Attorney Butuyan dahil nga umapila sila nga sa desisyon ng ICC na dapat daw talaga i-disqualify sila from the proceedings bilang abogado ng mga biktima dahil daw sa conflict of interest. May nabanggit ba siya tungkol dyan? George, natanong ko yan kay Attorney Andres during my interview with him kahapon. Tinanong ko, ano ba itong conflict of interest that they are citing, that the defense is citing laban sa kanya at kay Attorney Joel Butuyan? He didn't really want to delve into it dahil marami kasi doon sa ating nababasa ay redacted at yung kanila ay complete. Yung nakikita na lang mga dokumento. Ang sabi lang niya, hypothetically, ganito yung kanyang sagot. Hypothetically, kung meron siyang ni-represent na individual in the past, nakalaban ngayon ng kanyang inire-represent, ayun ay magiging conflict of interest. Ang sabi niya, that is not the situation that they are in right now. At madagdag ko na rin, George, natanong ko yung petition to appeal kasi parang pending yun sa ICC. It was almost a last-minute petition to appeal. Sabi ko, ano ba talaga yung petition to appeal? Sabi niya, it's definitely not going to affect the first day or the confirmation of charges hearing tomorrow. Ang petition to appeal daw yung tinatawag na nagpapaalam sila kung pwedeng i-appeal yung naging desisyon ng ICC hinggil sa disqualification case laban kay Joel Butuyan and Attorney Andres. George. Okay, maraming salamat sa update na yan, Pinky Webb, nag-uulat live mula sa The Hague sa The Netherlands.